Nilagyan ko na ho ng foam yung akin humpapag ay makaka-relax na ho tayo ng higa ni Re. Tapos naglagay na din ho ako ng window blinds para naman ho matakloban yung init dun ho sa bintana. At nagkabit na din ho ako ng solar light bulb. Panibagong araw, panibagong pag-asa. Kaya tara, samahan niyo ho ako sa aking buhay probinsya. Magandang buhay mga katroops! Dumating na nga ho pala sila inay, galing ho sila ng Santa Cruz, Laguna at bumili ho sila ng foam. Nagpabili na din ho ako ng plywood para ho doon sa papag na ginawa namin kahapon. Double ho yung size ni Reng foam. 48 by 75 by 6. Inakit ko ho muna yung kubo doon ho sa foam. Inakit ko ho muna yung foam doon sa itaas ng kubo. Sorry na agad. Sunod naman ho ng aking gagawin. Tatabasan ko ho yung plywood ng 75 by 48. Bali, sakto na ho yung isa diyan. Bali, yung dulo na lang ho yung akin tatabasan. Kasi po, 4 feet na ho yung kabila, yung lapa. Bago ko ho siya ragariin, ay akin mo munang sinukat kung tama ho yung dalawang gilid at gitna. Dahil tama ho sa 75, ay akin na ho siya niragari. Buti na lang ho talaga ay dumating si inay. Meron ho akong tagakapit. Pag hindi ho kasi nakapitan iyan at pag nasa dulo na, ay malamang baka ho mapilas. Okay lang ho sana kung ikaw ho yung magiging last ko. Ay, lang no! Para hindi na ho magdumi doon sa itaas, ay doon ko na ho sa karsada siya tinabas. Pagkakalagay ko ho talaga ay saktong-sakto lang ho talaga. Walang labis, ikaw lang ho talaga yung kulang. Ay, ano lang ho! Ay, mapapahiga ka na ho talaga diyan kahit wala pang kobre kahama. Ay, nakaka-relax talaga. Madami pa ho akong ikakabit ngayong araw. Inuna ko lang ho muna itong po mga troops yung ating kama. At dahil madami ho akong gagawin ngayon, ay paniguradong mapapadami na naman ho yung aking kapinere. Ito nga ho pala si Carlo mga katroops. Ikasarap ho talaga nung higa niya diyan. Isa din ho sa aking ikakabit ngayon ay window blinds. Nung pagkaka-open ay tinignan ko lang ho kung paano ho siya ikakabit. Bari ganito ho yung pagkakaintindi ko. Yung isa hong bracket ay nakakabit na ho iyan doon sa wall. Tapos yung isa ho ay iikot nyo ho doon para maikabit siya ho yung magsisilbing magbubuhat ho doon sa window blinds. Para maiwasan ho yung pagkabagsak ho na window blinds ay kailangan ho naka-level yung pagkakabit niyan, pantay. Pag hindi ho kasi pantay yan ay hindi ho magbabalance yung kanyang bigat. Ay bibigat ho doon sa kabila, ang mangyayari ay babagsak ho. 100 by 100 ho yung sukat ho ng aking bintana. Kaya ang binili ko ho na window blinds ay 120 by 160 centimeter ho yun mga katrops. Dahil plywood nga ho itong aking wall mga katrops, ay gagamitan ko ho siya ng blind ribbon. Yung bracket ho ay kailangan ay naka-level din ho para ho magpantay siya. Parang ako, gusto mo din ga? Ay, pero lang ho. Bali, 3 hong bintana yung kakabitan ko. Nakabit ko na ho yung 2 bracket. Kaya ikakabit ko na ho yung window blinds. Dahil 100 ho yung aking bintana, magsosobra ho siya sa kaliwat kanan ng 10 cm. At para maganda din ho tignan ng pagkakakabit ay kailangan ho ay gitnang-gitna ho siya. Pantay ga. Pabukas ho pala yung pinagawa kong bintana mga katrops. Hindi ho siya sliding. Para mas makita ko ho yung ganda ng view din ho sa farm mga katrops. Sumunod naman ho, ito naman ho yung aking gagawin yung sa pangalawa. At mamaya ho ay papakita ko ho sa inyo pagkatapos ho maikabit itong 3. Kung may gamit naman ho kayo mga katrops ay madali lang ho yung ikabit ay kayang-kaya nyo ho iyan. At dahil tapos na ho akong magkabit ay papakita ko na ho sa inyo yung resulta ng aking kinabit na window blinds. Saktong-sakto meron na ho tayong kama, meron na din ho tayong window blinds at bintana. Ikaw na lang ho talaga yung kulang. Ay, pero lang ho! Akin ho po munang bubuksan yung bintana para maglabasan ho yung amoy pa ng pintura. Dahil kapipintura ko pa lang ho nito ng isang araw. Yan ho yung makikita nyo ho sa labas ay meron pa hong tubig. Gali karuktong ho yan ng Laguna de Bay. Madami hong isda diyan, merong hong higa, tilapia, gurame, hito at saka ho dalag. Pagkatapos ho magkabit ay kape naman ho at may kakabit na naman ho ako ng panibago. Dumating na din ho kasi yung binili ko ho na LED bulb light. Solar na din ho yan mga katrops. Meron na din ho siyang solar panel. Diyan nyo lang ho iseset sa likod. Pag nag-set ho kayo doon sa mode, iilaw lang din ho yan saglit at mamamatay kasi nakakasinag ho siya ng ilaw. May sensor ho kasi yan. Sinet ko lang ho yan sa 8 tapos ikakabit ko na. Automatic ho kasi iyang mamamatay, automatic din ho siyang mabubuhay. Ang kagandahan ho diyan ay solar na siya. Hindi mo na ho kailangan gumamit pa ng kuryente. Waterproof na din ho yan. Sisimulan ko na ho siyang ikabit. Bali, susukatin ko lang ho muna kung gaano ho siya kahaba. Tapos kino-compute ko pa ho diyan kung hanggang saan lang aabot. Tapos ho ma-compute ay titignan ko naman ho yung bubong kung saan ho magandang ilagay yung solar panel. Hahanapan ko ho siya ng magandang pwesto kung saan ho siya makakahagip ng sariwang hangin. Ang maghapon na init ng araw pala. Bakit ba kayo
nagkaroon pa ng sariwang hangin diyan. Nang ma-check ko ho ay nagbarena na ho ako ng pagkakabitan ho nung lubid. Iisip pa nga ho ako diyan kung ano ho yung ilalagay ko, kung tamsi na laang o lubid. Eh yung nabibili naman kong lubid ay kulay dilaw. Kaya baka ho nylon na laang yung aking mabili. Habang nagkakabit ho ako ng mga tornilyo dun ho sa aking binutasan ay nalaglag ho yung ginagamit kong screwdriver. Kaya pansamantala kung ako'y naging diver. Ay bilang habang kinukuha ko ho yung screwdriver, napatingin ho ako doon sa sitaw nang maisip ko ay kulay itim nga ho pala yung bayonic o yung tali na ginamit ko diyan. Kaya agad-agad ho ako nagsuot ng pangmalakasang bota natin. Hong nasa itaas ay 3-layer ho na bayonic ang nakalagay diyon. Buti na lang ho talaga ay kulay itim ay hindi ho mahalata doon sa taas iyang ating ikakabit na lubid. Tinanggal ko ho muna yung mga sitaw na tuyo na nakakabit doon sa bayonic. Nung pagkatanggal ay agad-agad ko na ho siyang kinirker. Pabilog ho yung pagkirker na aking ginagawa para maiwasan ho yung pagkakabuhol-buhol ng mga lubid. Para hindi ho ako mahirapan pag nagbuhol-buhol iyan. Diyan ko ho siya uumpisahan sa may bintana dahil diyan ho yung computation ko na mauuna ikabit yung ating bulb light. Diyan ko din ho kasi ilalagay yung solar panel. Diyan ho sa tapat niyan sa itaas ho ng bubong. Diyan ho meron maghapon na araw. Kaya doon ho maganda ilagay yung solar panel. Pagkatapos ko ho magkabit ng lubid o ng bayonic, kaya ako hinagkape ay naririnig ko ho yung malakas na ulan papunta at parating din ho sa park. Haantayin ko na lang ho tumila yan bago ho ako magkabit ng ilaw. Saglit lang naman hong umulan. Bari pagkatapos umulan, kakabit ko na ho diyan yung LED bulb ko. Para mamaya hong pagdilim ay ma-check na ho natin kung maganda ho talaga iyan. Nung natapos ko na ho maikabit yung ilaw, susunod ko naman ho itong panel. Naglagay lang ho ako ng plywood doon ho sa paan ng solar panel. Wala ho akong taga-video ngayon, kaya yan solo lang ho ako din ho sa taas ng bubong. Tinanggal ko ho yung isang tornilyo at diyan ko ho kinabit yung solar panel. Nung maikabit na, susunod ko naman ho yung wire. At dahil matalas ho ang yero ay masusugwatan ho yung wire ng solar panel natin. Kaya naglagay ho ako diyan ng orange na hose para hindi ho siya masira. At dito ho ay ako ay pababa na. Dadaan lang ho ako din sa tree house dito ho sa Kamatsili. Tapos ko na ho makakabit mga katrops. Ay antayin ko na lang ho mamayang hapon kung maganda ho yung kalalabasan na yan. At nung dumilim na, ito na ho yung resulta nung kinabit ko hong ilaw. Para ho sa akin mga katrops ay napakaganda nitong aking nabili. Ay tamang-tama ay bare month na, birth month ko na din ho ngayon. Yan ho pala siya sa malayo mga katrops. Ay sadya naman ho talaga napakaganda. Lalo na ho pagtitimpla mo ako ng kape diyan, sinasabi sa iyo. Ay kay sarap. Maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!